Another revelation na naman. OMG. Alam mo bang inuupahan namin is ni Evil Eye din? Narinig ko na lang sa kwento. Tapos ako ito na, ini-Evil Eye din. Ano ba yung Grabing hirap to ah. Nakakainis na. Nang hindi mo alam kung anong gagawin mo. Kahit man i-wish natin na mawala ng hingin na natin. Hingin, umiyak, maglupisay, magsigaw-sigaw doon. Sa huli, wala ding mangyayari. Ang hirap ba talaga na matao tanggapin ang sinasabi nilang na progress? Hala, kailangan na nating mag-heal ng ating pains and traumas na pro-project natin sa iba. Iba na ang inggit ng tinatawag. Huwag nyo kasing titignan yung materialistic world. Ako kahit wala akong materialistic world, wala naman talaga. Ang tinitignan ko is kung anong pinatunayan mo sa sarili mo, which is ugali. Wala sa physical, kundi spiritual. Kasi plus lang yung physical. Kung maganda ka, gwapo ka, ganito, ganyan, maganda yung body figures mo, plus lang mga yan. Ang pinaka-importante sa buhay is may napatunayan sa ugali, manners, attitudes, qualities, characteristic, or value. Kasi ilang beses daw nawawalan ng umuupa to. Parang sa amin lang din. Kung as much as possible kasi, pwede naman mabayaran yung mga utang na yun. Pero, medyo nag-crisis nga, mahirap din silang singilin, tapos maliit lang din yun. Hindi kasya. And as much as possible, kung anong kita dito, yun dapat lang ang magbabayad ng. Yun ang namin. Pero, kung no choice, huhugot doon. Pero wala pa din eh. Pero pag sa umuupa, ngayon lang talagang merong regular. Na medyo merong tatagal. Ang pinakamatagal is 6 months ba yun? Oo. Tapos aalis na. Tapos isang banda lang. Ngayon medyo puno na siya. Yung maliliit na space na nagawa, na pinapaupahan. Kasi sinabi ko naman noon sa aking mga dating content, OMG, ini-evil eye na nga doon, ini-evil eye pa dito. Kasi parang narinig kong ang pinanggawa nito is galing din abroad. And common sensely, pinaghirapan po yun. Bakit po natin i-evil eye at magiging jealous sa pinaghirapan? Kung aminin na lang natin sa sarili natin na iba-iba tayo ng kakayahan. Ako nga din dahil sa sitwasyon na to, may part na parang kasi yung kakayahan talaga noon, tapos ngayon iba. Parang mas kaya nila noon kaysa ngayon. Katulad ng aking mother. Wow, kaya niya lahat yon. Tapos kami na, adult na kami, andun pa kami sa pader niya. Kaya hanggang ngayon single pa ako. Kahit ilaban ko kami yung tumingin doon, nag-budget, nag-asikaso sa mga carpenters na gumawa, naghanap ng mga materialis, naghandle ng emosyonal kasi mahirap din magpagawa ng bahay. Ang hirap ng emosyonal. Tapos papagalitan ka pa nung nagpapadala. Excuse me. Ano yun, may nakaisip sa akin? Tapos, pagsasabihan ka pa na sigurado kang binatch mo mabuti yan. O, di ba? Hanggang 5. Kaya nagawa din doon. Huwag kasi tayong tumingin sa materialistic world ulit na advice din sa Bible yan. Kung anong kaya at andun, yun
ang titingnan natin at pagkukunan ng resource. Kaya yan yung tinatry naming mag-work. Kasi pag mawawala yung mother namin, hindi namin alam kung makakayanan namin lahat to. Kasi sa totoo lang, yung opportunities din dito sa Philippines is ang hirap. Mahirap mag-business, mahirap. Unless billion or millions ang pera mo para pangpuhunan at para yung mga years na mag-ano ka ng business, magpapatayo. Kasi pag pagkain daw, 1 year to 3 years na parang establish mo siya. Same lang din naman sa dry goods. So may time na mas okay, mostly daw is talagang pakakainin mo ng mga upa bills, ganun, yung materialis na magagamit doon sa business. And pag work, depende rin kung may mga magaganda kang mga kasama. Paano kung emotional ka? May dumungaw eh. Emotional ka. Tapos, ganito yung ka-work mo. Tapos, wala kang pag-control sa emosyon na yun. So, natalo ka. Parang yun yung problema ko dati ah. Yung sabi kong, oo nga, nagkakaroon ako ng work, pero pag yung mareregular ka na, madali kang maumay, or dahil sa emosyonal, or dahil sa ayaw mo na, basta ayaw mo na. Yung paulit-ulit na routine, yung dapat magkaroon tayo pala ng patience. And always pray. Kung kahit anong gagawin mo, work, business, yung status sa work, yung matataas. Kasi, ang dami nang nangyayari sa generations na to. Hindi lang bad entities na nag-lurk dyan para i-control tayo. Kasali yung sarili natin, which is selfish ego and pride. Tapos lalabas pa insecurities, envy, jealousy, and so on na negative. Generational curse. Napakabigat nun. Ito nga, hirap na hirap hanggang ngayon eh. And ang laging ginagawa na lang is accept. Until yung napakabigat na dumating na yun is gumagaan. Reflect. Pray to God. Have faith and believe. And healing na lang na rin para gumaan ang mga yun. Hala. Kahit yung nakikita mong nangyayari sa iba, parang lumalabas is lahat is projection ng hindi magandang, kahit pang babash actually, yung ayaw mong may nakikitang masaya kaysa sayo. Dapat nahihirapan kaysa sayo. Huwag nating hayaan na ganun mangyari sa paligid natin. Huwag tayong maging isa. Kung naranasan natin, huwag nating iparanas din sa iba. At bagkus, mas matuto pang mangunawa, mangrespeto, kasi ang ibabalik din ng universe is ganun sa'yo. So, yung akala mong bad boy or masasamang tao is pag naano mo mabait pala. Depende rin siguro sa taong yun. Siguro pag nakaranas ka ng parang aawayin ka, baka may kailang tignan ka. Tignan mo. Tignan sa sarili mo. Kasi mahirap yun, di ba? Yun din napapansin ko, baka ganun din yung problema nung nag-uusap kami basta may kausap ako, is baka ganun din yung problema sa amin, tapos yung dito, parang, so parang ginawa namin ng positive joke na, malay nyo kami ang tatagal. Pero tignan nga natin. Tignan natin.
Pero the pressure in emotional, tapos gumagawa ka din ng ganito, tapos yung makukuha mong negative emotional nila na mag-i-impact sa'yo, lalong-lalo kung nag-share ka, is dadagok din sa'yo. So, sabihin na lang, thank you for the negative energies. Energy din yun. Gawin na lang, i-purify na lang natin. So, ang ginagawa ko, sprayer. Minsan pag nakakalimutan, lagi ako nagsusuot ng gemstones or yung rosemary. Ito, yung mga mahahaba na maliliit. Na mabango siya. Na nilalagay sa mga ulam-ulam minsan. Pure na lang na ganito, tapos susunugin ko, magpapausok ako. Or pag may time ako, kahit ito na, ngat-ngating ko na siya, nakakabango pa siya ng bunganga. Ayan, madaming ganyan. Ngangat-ngating ko na lang. Medyo may, hindi ko maintindihan kung aftertaste or kung may, parang may pait-pait. So parang naghihirap na naglalaban yung ano eh, yung shift na nangyayari eh, yung nararamdaman ko. Lumalaban yung dati, tapos lumalaban yung good change. Pero sa tingin ko malaki naman yung laban ng good change. Yun lang, ang dami talagang nagre-resist. Sana yung hindi mangyari yung sabi sa Bible na only few responded. Malaki din paniniwala ko doon sa only few responded, many has responded. Hula nga eh, yung mga tarot readings. Prediction sila pero pwedeng magbago or pwedeng mangyari. Kasi depende rin sa atin yun. May mga taong hindi pa rin naniniwala, sa mga ganitong pangyayari. Yung inggit, yung evil eye, tapos ganito, kung explain mo sa kanila na ganito ang nangyayari sa kanila, may mga taong hindi pa naniniwala. Kasi, lalo-lalo pag sa tribal, meron, in-explain ko na yan noon, yung occult na nangyayari naturally, spiritually, and physical. Na may nag-a-against talaga sa progress para paano ko depende kung anong response ng taong yun, kung i-allow niya or hindi. Kung hindi, blessings ang darating. Kung oo, di inanyo niya yung blessings. Kasi dati, di ba ang nangyayari is parang mas nagpo-progress yung kasamaan. Illusions and delusions lang po yun. Sa una, di ba? Lagi namang sa una is kasamaan, sa huli is kabutihan. Kahit anong klaseng storya, anong klaseng banda, explanation, ganun talaga. Kahit yung proving na may Diyos talaga, sa huli, mapoprove at mapoprove na, nandyan siya. Kasi nakikita ko, ang dami pa rin hindi naniniwala eh. Kaya natin to. OMG. Iba talaga pag sensitive ka, mararamdaman mo. Yung kahit, kasi maapektuhan ka din. Kasi parang, dito ka rin nag-stay. So, as much as possible, kasi kami din, ginaganon, yung mga umpa, for protection, you have to pray to God, the protection of your tenants. Yung mga umuupa. Kasi totoong mga yun. So, prayer. Pero may mga pangyayari na dapat mangyari. Kasi, it means meant to be happened. Kaya mag-pray ka for protection. Para sa bad consequences or bad karma na mangyayari. Hindi pa rin sila tumitigil eh. Kaya, bahala na sila. Sa walang bahala na lang tayo. Mind our own business na lang kung anong inaasikaso natin. And to do prayer. Have faith and believe ng matindi. Hanggang matrain na believe ka at have faith talaga. Sa una, pinipilit mo talaga eh. Pero pag nasanay ka na, wala na yung doubt na lalabas. Let's pray one another. Our own businesses. Sa materialistic world. Kasi yun lang ang magpapagano ng lahat. From protection, yung
paano tayo mag-earn, paano maisalba yung mga ginagawa natin. Tapos, how we help one another. And unity na rin. So, hope kung may nakanood nito, may ma-realize is mas better na gawin yung insecurities and jealousy na yan is i-progress ang sarili para makayanan din yung mga nakikita natin dyan na nakakapagpalabas ng insecurities and jealousy natin. Na baka mas maganda pa yung maiproduce mo. Kasi pinaghirapan piman nila yun. So, thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the notification, comment for yan, and share sa my next videos.